So ayun, hello po sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na lang po tayo para sa panibagong video, panibagong tips. Siyempre usapang ibon. Sa ngayon po kasi mga kaibon, ang pag-uusapan natin ngayon is, sabi ko nga dun sa last na video na in-upload ko is tungkol sa kung ano yung disadvantage ng maliit na na breeding cage para sa ating mga alagang ibon tulad ng mga paraket. Kaya kung bago ka pa lang o kung balak mo pa lang mag-alaga ng ibon, so siguro para sa iyo tong video. So bago po tayo magsimula mga kaibon sa topic natin ngayon kasi ito ipapakita ko muna sa inyong itong parakeet dito na isinalang ko kagabi, kasi ito nga yung video na ginawa ko or doon sa last na video na in-upload ko ito yung breeding cage na ginawa ko. So ito yung ibon kung makikita nyo o mapapansin nyo yung buntot, yung balahibo sa buntot. Ayan siya diba sobrang sobrang baba hindi siya ganun kahaba katulad nung nung buntot nung cock na yon, kasi nga lang andito siya sa loob. Ayan ayan. Kapag kaganyan po kasi mga kaibon, sigurado po ako sa kapag kaganyan na yung ginamit dyan na breeding cage sobra sa liit, kasi hindi naman po yan sa akin. Kumbaga iniwan lang yan dito sa akin kasi nga bumili ng nitong breeding cage at yung isa na yon na nakak para pampares nga dyan. Siguro ang tansya ko niyan mga kaibon, siya, maliit yung breeding cage na ginamit dyan, kaya nagkaganyan yung buntot. So kapag maliit po kasi mga kaibon yung yung breeding cage na ginagamit natin sa mga ibon natin, tulad dito sa parakeet, kumbaga prone po sila sa sa sapula. Maaari po silang magkaroon ng sapula kasi kapag maliit nga yung breeding cage na ginagamit natin, kulang sila sa sa exercise. Hindi sila makakapaglipad-lipad sa loob kasi nga maliit yung breeding cage. Ang gagawin nun, gagapang lang sila ng gagapang din sa sa screen, tapos yung buntot nila kaya umiiksi, may clean ng tingnan so makikita nyo yung pinakita ko sa inyo kanina, kasi sumasabit po yun sa sa screen, sumasabit siya kaya napuputol yung mga yung mga balahibo, kaya nagkakaganon na umiiksi yung yung mga balahibo sa buntot. Tapos yung mga yung mga pakpak, maaaring ganun din yung magiging resulta, mapuputol din yung ibang parts ng balahibo ng pakpak, kaya pumapangit yung ibon. Kaya kawawa naman kung sa maliit lang na breeding cage natin i-breed yung ibon. At saka yung isang dahilan pa po nun mga kaibon, kapag yung ginamit natin na nest box sobra din sa liit, kasi alam naman natin mga kaibon na yung parakeet kahit maliit o malaki yung nest box na gagamitin nila, kapag nasa breeding stage na po yun, talagang mangingitlog at mangingitlog po yun kahit maliit yung breeding cage na ginagamit natin. Kasi kung napanood nyo mga kaibon, yung mga kauna-unahan ko pang mga video na in-upload dito, ang sa totoo lang po talaga ang ginamit ko noon na mga nest box
sa mga parakeet ko, kasi ang kauna-unahan ko talagang ibon dito is yung mga parakeet, talaga yung mga normal mutations ng parakeet ang ginamit or ang kauna-unahan na inalagaan ko dito. So ang ginamit ko doon na na mga nest box, hindi kagaya nito. Ayan, yung mga nakikita nyo sa likod ko, ayan, kagaya nito, ayan, hindi ganyan. Ito mga ginawa ko lang ito na DIY lang yan na na nest box. Ang gamit ko po noon mga kaibon nung nagsisimula pa lang ako, kung yun po yung ganun po. Ayan, makikita nyo, yan pong baon ng nyug. So, ayan siya. Yung baon ng nyug, yan po yung ginagamit ko noon para sa mga breeder ko na na mga parakeet. Pero okay naman kasi kahit na mga bao lang ng nyug ang ginagamit ko noon, nakapagparami ako noon. Pero yung breeding cage na ginamit ko noon, hindi kagaya nito na may kanya-kanya talaga sila, bawat pares may kanya-kanyang breeding cage. Ang ginamit ko noon mga kaibon, yung talaga yung flight cage talaga mismo, yung malaking flight cage. Kung hindi nga ako nagkakamali, ang nandun na breeder ko bali 6, kasi 6 na na nest box ang nilagay ko doon sa flight cage na yon. So bali itatama ko lang mga kaibon, kasi kanina sinabi ko yung flight cage ang ginamit ko nung nagsisimula pa lang ako. Baka po kasi isipin ninyo na yung ginamit ko na flight cage is kagaya lang nitong nakikita nyo na double cage. So hindi po ganito. Siguro kung baka apat nito yung pagkalaki nung ginamit ko na flight cage nung una. Hindi po ganito kasi kung ganito mga kaibon, tas lalagyan nyo ng 6 na pares tas 6 na nest box, hindi po sila dyan magkakasya, kasi maliit po ito kasi double cage lang po yan. So sa ngayon po kung magbe-breed kayo ng ibon, hindi po yung yung sobra salit So ang gawin niyo mga kaibon, kasi may single cage naman na nabibili, bali kalahati lang nito kasi ito double cage po ito. Ayan, ito po ito yung double cage na maganda-ganda pa ayan, may divider po yan sa gitna, kaso tinanggal ko lang. Ayan, yung kalahati nito mga kaibon, sakto na po yun sa isang pares ng parakeet. Basta hindi po yung yung sobra sa liit, kasi nga yung maliit masyado na mga nabibili natin sa mga, minsan nga sa online may mga nakikita ko noon. Kumbaga lang yun kasi mga kaibon, kasi ang bintahi lang noon kasi maganda yung mga design. Kaya may mga mag-iibon o mga nagkikip ng ibon na bumibili ng ganun kaliit, kasi nga doon sa design kasi maganda rin naman yung mga design. Pero kung balak natin na i-breed, hindi po yun advisable para sa mga ibon natin na ikikip para mag-breed. So maliit lang naman po ito, or mababa lang naman po ito na video So yung doon po sa mga nagtatanong kung yung FB page ko, ipa-flash ko na lang po dito sa sa video na to. And kung nakita nyo na po yung mga last na in-upload ko, nandun na po yung mga na-flash ko na rin po doon yung yung profile picture ko ng aking FB page. So sana makita nyo mga kaibon. So yun lang po mga kaibon ng video na i-share ko naman po ngayon patungkol sa usaping breeding cage. So salamat po sa inyong lahat mga kaibon. Happy birthday po sa inyong lahat.